boss, wala nang intro-intro. Napakatanga mo, Yusek Claire Castro. Kailangan nyo mga boss, kasalanan daw ng mga teacher kung bakit dumadami yung karahasan sa mga school. Ito na po natin nakita. Doon pa lang, Sa mga guro, lumalabas. doon pa lang sa narrative nitong tarantado na to. Tong gago na ito. Tong komunista na to. Imagine niyo, doon pa lang sa salita niya, umpisa pa lang fake news na. Umpisa pa lang, 'di ba? Umpisa pa lang Umpisa pa lang paninira na. Hindi ganun sinabi ni Yusek Claire Castro, bobo. 'Di ba? Ang linaw-linaw na sinabi ni Yusek Claire. Hindi niya sinisisi ang mga. Magkaiba yung ang mga. Okay? Doon sa iba. 'Di ba? Magkaiba yun. Kaya wala nangyayari tulad itong lalaki na to, ito. 'Di ba? Alam niyo kung wala nangyayari sa nito, pinaglalaban nito? Bobo eh. Alam niyo tawag niya sa gobyerno, corrupt. Pero sa gobyerno siya nagtatrabaho, plastic, 'di ba? Gago, 'di ba? Abnormal. Pare-pareha sila ni Libiste, abnormal. Saka si Meow Meow. 'Di ba tatlo yan sila, magkakaibigan. Eto, si Kamanggagawa, ulul. Nandiyan ka na sa Congress, wala ka pang ginagawa. 'Di ba? Wala ka pang ginagawa eh. Anong ginagawa niya? Reklamo lang. Pero siya mismo, nasa Kongreso, wala siyang ginagawa. Para mapaangat yung sahod ng Kamanggagawa. Sa tamang gusto nilang amount. Ayaw niya mag-propose ng batas. Ayaw niya gumawa ng batas. Alam niyo kung bakit? Simple lang. Simple lang. Walang alam. Di niya alam kung paano gagawin. Ganun lang yun. 'Di ba? Kasi kung alam mo, gagawa ka ng kapamaraanan. Nandiyan ka na sa loob eh. Ilaban mo na. 'Di ba? Ilaban mo na. Nandiyan ka na sa loob, puro kaangas. Puro tuligsa mo sa gobyerno, nasa gobyerno ka nga nagtatrabaho. Yung pa lang, yung logic pa lang na yun, bobo ka na dun eh. 'Di ba? Sino ba bumoto sa hayop na to? Taga-saan ba to? Itong bata na to. Taga-saan to? 'Di ba? Bobo tong animal na to eh. Ba't nyo binoto tong mga ganitong klase ng bobo? Bobo yan eh. Saka nakakita, paano ko nasabing bobo? Tutuligsain mo yung sarili mong gobyerno. Gobyerno nyo yan. Kaya nga si Aimee bobo, di ba? Tinutuligsa nila yung sarili nilang gobyerno. Yung sarili nilang pinagtatrabahuan. Sila lang naman yung tulongges dyan. Di ba? Sino ba? Ito ba, may nakita na ba kayong proyekto nitong hayop na to? Wala, di ba? May nakita na ba kayo na ano nito? Iba pa gumawa ng pinaglalaban niya. Iba pa gumawa ng pinaglalaban ng hayop na to. Oh. Tapos ang sinasabi niya, sinisiraw ni Yusek Claire ang mga guro. Doon pa lang fake news ka na eh. Bata, fake news ka na ron. Oh. Mga boss, wala nang intro-intro. Napakatanga mo, Yusek Claire Castro. Kailangan nyo mga boss, kasalanan daw ng mga teacher kung bakit dumadami yung karahasan sa mga school. Ito na po natin nakita. Mismo, ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang estudyante kung paano maging walang bodo, lalo-lalo sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Alam mo, Claire Castro, diba? madali lang sabihin ng isang tao. Doon pala, mga boss, wala nang... alam mo boss, tanga ka. Nag-play ka ng video, splice pa. Alam mo boss, bobo ka. Kasi yung video mo, splice na. Pinagtahi-tahi nyo pa. Hindi ganun pagkakasabi ni Yusek Claire, bobo, naka-live telecast yan. Gagawa lang kayo ng kasiraan ni Yusek Claire, sablay pa. At valid yung sinasabi ni Yusek Claire dito. Meron po talaga mga teacher na walang, tamang moral. Ginagarantiya ko yan. Kaya kong maglabas ng ebidensya na some of the teacher right now ay nakakatawa. Nakakatawa. Ako po, may mga pamangkin ako, teacher. May mga pinsan ako, teacher. Pero may mga moral. May mga, etiketa. Alam nila yung kanilang profesyon. Eto, matanong ko lang.
Matanong ko lang, sir. Kamanggagawa. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo ba alam yun na yung sinasabi ni Jose Claire Castro? Na merong ibang teacher na nagtuturo ng immoral? Pagka-immoral? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Sa totoo lang? Kung hindi mo alam, tawagan mo ko. Or kontakin mo ako, mag-comment ka. Iparating nyo sa kanya to. Sasampal ko sa harapan niya, sa mukha niya mismo yung ebidensya. Kaya kung gawin yun, hampas ko sa mukha mo yung ebidensya. Papakita ko sa iyo ng immoral. Nakatarantaduan na ginagawa ng mga ibang teacher. Na hindi nila alam kung ano ba yung profesyon na pinasok nila. Sasampal ko sa iyo. Sasampal ko sa iyo, ilalive ko pa. Hamunin mo ako, ilalive ko pa. Ngayon, ikaw inaamon kita ka maggagawa. Kontakin mo ako, isasampal ko, nakalive tayo, isasampal ko sa mukha mo. Yung ebidensya ng sinasabi ni Jose Claire Castro. 'Di ba? Kung matapang ka 'di ba? Hamunin mo ako, pupuntahan kita sa Kongreso. Pupuntahan kita sa Kongreso, doon ko isasampal mismo sa mukha mo. Bigyan mo ako ng authority. Na isampal ko sa pagmumukha mo. Pupuntahan talaga kita sa Congress. Sasama ako sa mga tropa na pumupunta sa Congress pag may session. Tatampalin ko sa mukha mo. Guaranteed yan. Papatunayan ko sa iyo na merong ebidensya. At merong magpapatunay na may mga teacher na nakikita ng mga estudyante na mismong ang mata nila ang natuturuan at kaisipan nila na ang natuturuan na ay okay lang pala na ang teacher ay sumasayaw ng sexy. Ang teacher ay nagti-TikTok. Ang teacher ay nagre-reels. Sasampal ko sa iyo ang ebidensya. Bibigyan na kita ng example. Kamanggagawa. Bibigyan na kita ng example. Bibigyan na kita ng example. Pinost ko pa sa Facebook ko to, pinost ko pa sa Facebook ko. Kinontent ko sa Facebook ko. Natama yun sinasabi ni Jose Claire Castro. Ito si Kamanggagawa, Ito si Kamanggagawa, kala mo napakaangas na tao. Pero pag pinalagan mo takot. Takot. Hanapin natin. Ito, imagine this. Ito dito, nainit ang ulo ko. Imagine this. Kamanggagawa, explain this. Explain. Ito. Appropriate. Kamanggagawa, appropriate. Ano ba profession nila? TikToker? TikTokeris? Vlogger? Paki-explain nga po. Ano sila? Hindi natin pwede sabihin dito kaya nagkakaroon ng maling pag-intindi ang mga kabataan sa mga guro. Kasi guro na mismo ang nagpapakita na huwag silang irespeto. Do you think pag nakita ng mga estudyante nila to, karespeto pa rin sila? Ay okay lang pala maging teacher kasi nagti-TikTok lang. Ay magti-teacher nga rin ako kasi okay pala eh. Okay pala yung ganyang profesyon. Kasi teacher ka na, kumikita ka pa sa TikTok, kumikita ka pa sa Reels. Kung pera lang din ang batayan nyo sa pagiging teacher at hindi profesyon, magtrabaho na lang kayo ng normal. Kasi some of teacher na nagrereklamo at nakikita ko nagrarally, nagrereklamo sa kakapurang got nilang sahod daw. Pero nung tinanong sila nung kabataan nila, tinanong sila, ano ang gusto mo paglaki mo? Teacher po. Bakit gusto mo maging teacher? Para po makapagturo.
Para po makapagturo sa lugar namin kasi po wala pong teacher sa lugar namin. Yun ang perspective muna nila. Yun yung kanilang sagot muna. Pero pag eto na, pumasok na yung realidad sa pagiging teacher, magrereklamo na sila. Hindi biro ang maging teacher. May dala kaming ganito, may dala kaming ganire. Babad kami sa utang. Nagpapaaral pa kami. Diba? Hindi lang kayo ang entitled dito. Dapat nyo ring intindihin na hindi lang kayo ang nahihirapan dito. Diba? Huwag kayong masyadong pabiktim. Profesyon ang pinasok nyo. Hindi for money. Kung para sa pera lang ang gusto nyo pala, dapat hindi na kayo nangarap na maging guro. Dahil first and foremost, ang kagustuhan ng isang guro bago sila pumasok maging guro is makapagturo. Saludo ako sa teacher na kamag-anak ko na naandoon po sa bundok. Naandyan sa Cebu. Nagtuturo ng walang bayad sa mga katutubo. One of my relatives. Mas saludo ko dun. Na pumunta ng Cebu, iniwan ng syudad. Dahil alam nyo, anong ginagawa niya? Mayroon siyang online aside from that. You know, alam nyo kung bakit ganun yung mindset niya? Kung pera lang ang habol ko, hindi ako magtiteacher. Ba't ako magtiteacher? Pera lang pala batayan natin. Kaya kayong mga guro, bago kayong magreklamo sa sahod nyo, dapat, alam nyo kung magkano lang ang sahod ng guro. From the very start, alam nyo yan. Pag nilabasan kayo ng ebidensya, pag nasopla kayo, papaawa kayo. Some of you are idiot. Tanga. Tama yung sinabi ni Yussi Claire. I totally agree. Na some of those teacher ay walang naiturong maganda or sila pa mismo yung nakakapagbigay ng maling kaisipan sa bata. Sinong magulang ang gustong yung teacher ng anak mo nakikita mo sa TikTok gumaganong ganon, gumaganyan-ganyan? It is appropriate? Tell me now, it is appropriate? Sinong teacher dito na magi-stand para sa mga ganyang klaseng bulok na teacher? Nakabaro nyo? Wala, di ba? Kasi bakit? Oy, Addictus Red, shoutout po, sir. Bakit? Bakit walang maka-stand sa kanila ngayon? Ang ingay-ingay nila nung nakaraan. Nung sinopla natin sa social media, nung sinopla natin, kinontent natin sa Facebook, nagsitahimika ng mga walang iya. Kaya correct, si Reza Force. Si Reza Force Del Rosario. Ang asawa ko teacher. Asawa ko po teacher. Pinatigil ko lang. Pinatigil ko. Teacher dapat yan. Ako na nagsabi sa kanya, bakit ka, kasi yun yung ano bang dahilan mo, ba't magti-teacher ka, sabi ko. Magturo, as usual. Yun yung nila, yun yung mindset nila, magturo. Alam mo ba magkano lang ang sahod ng teacher? Sabi ko. Alam daw niya. Kaya mong i-handle ang pressure. Pag-isipan mo mabuti, sabi ko. That time nagsasama kami. Pinag-aral ko asawa ko. Eduk yan eh. So na-realize niya, pina-realize ko sa kanya, some of our teacher right now, hindi na po pagtuturo ang main goal nila. Hindi na. Nawala na yung passion. Nawala na yung ethics na tinatawag. Work of ethics. Alam nyo nang ang passion ngayon ng some of the guro? Salary increase. Making money.
Asa na yung ano ron, number one, na tinuturo sa isang guro bago ka maging guro. And kudos doon sa mga teacher ko na naniwala sa akin at magpasa hanggang ngayon na matanda na sila, nakakamusta ko pa rin. And tuwan-tuwa sila sa achievement ko sa buhay. You know why? Kasi may natutunan ako sa kanila. Hindi nila ako sinukuan. Kasi alam nila, may right values silang maituturo sa akin. Narumispeto ako sa matatanda. Kasi nga makulit ako dati. Na mag-aral ako dahil yan yung makakabuti sa akin. Pero yung ibang teacher ngayon, anong pinaglalaban? Act party list. Anong pinaglalaban nila? Pera. Pera. Asa na yung etiketa? Akala ko ba major role nyo ay magturo? Bakit parang ang major role nyo ngayon ay magreklamo? Ulitin ko, marami po ako and some of my relatives teacher. 4 pong pamangking ko teacher. Isang private, 3 public school. Pinsan ko, 2 private. 5 sa college. 5 sa high school. Ay, hindi, 3 sa high school, 2 sa college. Pro. Pero never ko nakita nag-TikTok na naka-uniform pa. Tanungin nyo sarili nyo, doon sa mga nagti-TikTok, sumasayaw, naglalabas ng dila, ng titis. Tanungin nyo sarili nyo, dapat ka bang irespeto ng ano mo? Estudyante mo? What if nakita ng estudyante mo yan? Sample na lang. Kinumpara nila, ito, yung teacher natin, ito, tignan nyo, di ba? Parang hinahamak, yun sa video na to, parang kino-compare nila yung mga teacher ngayon sa noon. Parang sinasabi nila ron, dito sa video na to, yung teacher noon boring. Mas exciting yung teacher ngayon, makabago. Kasi marunong mga magsisayawan teacher ngayon, kesa noon. Ano bang profession nyo, ma'am? Mga ma'am, mga sir, ano bang profession nyo? Manggahasa? Makipagrelasyon sa estudyante? Mang-akit ng estudyante, mang-akit ng mga manonood. Ano ba? Hindi namin maintindihan right now. Gumawa ng kabulastugan sa social media. Ano bang major role profession nyo? Ano ba? Grabe, ano? Sample ito. Yung kay Yuse Claire. Ito yung isang guro na nagba-viral ngayon. Dahil bakit po? Sa katarantaduhan rin niya. Sarili po niyang katarantaduhan, mga kababayan. Panoorin natin to. Ito ka manggagawa, ipagtanggol mo ito. Sabi ko nga sa'yo, hamunin mo ako, pupuntahan kita dyan sa mismong Congress, isasampal ko sa'yo itong ebidensya na to. On live, ilalive ko pa. Magandang umaga. Sasampal ko sa'yo itong mga ebidensya na to. And sabihin mo sa harapan ko mismo, at sa mga viewers, magiging viewers natin doon, kung tama ka. May estudyante ako, may estudyante ka. Siguro naman, alam mo, pinupunto ni Yuse Claire Castro. Alam natin yung pinupunto ni Yuse Claire. Yung po yung bottom line ng sinasabi ni Yuse Claire. Some of those teachers na naka-duty ngayon as a teacher, minsan sila pa yung nagbibigay talaga or nagtuturo.
'Di ba? Ng mga maling asal. 'Di ba? Sila pa mismo yung nakaka-impluwensya sa mga estudyante na gumawa ng mali. And that's facts. Alam nyo kung bakit? Hindi kayo Diyos. Tao kayo. Pero kung alam nyo lang sana yung command and responsibility nyo as a teacher, hindi kayo maliligaw ng landas, hindi kayo mapipintasan eh. Kaya kayo napipintasan ng ibang tao or ng ibang profesyon. Alam nyo kung bakit? Mismong hanay nyo, hindi nyo malinis. Mismong hanay nyo, hindi nyo mapagsabihan. Kasi mismo kayo, sa mga teacher, lalahatin ko na. Alam nyo to, mismo kayong mga teacher, meron palakasan sa inyo. Merong, inggitan sa inyo. Merong, sa makatuwid, merong politics. May politikang nangyayari rin sa hanay nyo. Alam nyo yan. Diba? Alam nyo yan. Palakasan. Kabago-bago lang ni ma'am. Dahil malakas sa principal, kamag-anak, pinromote agad. Teacher 2 agad. Teacher 3 agad. Diba? O, kagaya nito, ito, nag-public apology. Po sa ating lahat. Oh. So, dito po ako ngayon, si Zelet Enriquez. Gusto ko lang po sanang manghingi ng paumahin po sa inyong lahat sa pinupost ko po na na nag-viral po sa yung post ni Lovely Granada po. Ah. Gusto ko lang po manghingi na Si Lovely Granada raw yung nag-post. Alam mo naman, ate, teacher ka. Ito yung sinasabi ko. Yung etiketa kasi. Di ba, Chai-Cher? Ma'am, yung etiketa kasi ng pagiging guro, nawawala. Sana bago nyo man lang, tapos pagka inusgahan kayo ng tao, sasabihin nyo, wag naman kayong manghusga ng tao. Ikaw mismo ang naggawa ng pangyayaring yan para husgahan ka ng ibang tao. Hindi sila ang gumawa niyan. O hindi sila basta nagsalita sa'yo para husgahan ka. Diba? Ikaw ang gumawa ng kapamaraanan para mahusgahan ka ng ibang tao. Diba, Sir Addictus, Rex? ang paumahin po sa inyo. Sorry po talaga sa nagawa ko. Oo. Wala po akong ibig na ipahibatik na magbabaril po ako. Malinaw sa post mo eh. Nag-reply lang po ako sa yung kaibigan ko na si Len po. Kaya po, nanghihingi po ako ng paumahin po sa inyo po. Pag nabuto po my heart po, sorry po talaga sa nagawa ko. Ito lesson learned na. Lesson learned. Hindi lang kay madam. Sa lahat po na nagti-TikTok, sa lahat po na nag-re-reels, okay? Lalo na, may profession po kayong pinasok. Guru po kayo. Teacher po kayo. Hindi naman sinasabi na bawal mag-upload, bawal mag-post, bawal mag-reels. 'Di ba? Bawal magsayaw, bawal magganito, bawal magganyan. Ang sinasabi namin dito, bago sana kayo mag-post, you have to double check, triple check. Kung sino ba maaapektuhan ng ipopost nyo? Maaapektuhan ba yung profesyon na meron ako? 'Di ba? Maaapektuhan ba yung trabaho na meron ako? 'Di ba? Kahit nga yung may nagsabi kay Robin Padilla. May nagsabi kay Robin Padilla na sino kaya maglalakas loob na babaril kay Robin Padilla. Hindi niya akalain na magba-viral din. Natanggal siya sa serbisyo. Kahit na hindi mo gusto yung tao, tandaan mo may profession kang pinasok. Mag-isip ka muna. And sa ngayon, nagsisisi si ate, si madam, teacher, dahil hindi niya pinag-isipan mabuti, basta ang alam niya katuwaan lang. Okay lang eh. Kasi bakit? Nagiging na po yan. Ito yung impluwensya ng social media sa totoo lang. Kahit mga guro hindi na nakakawala sa impluwensya or masamang impluwensya ng mga paggamit. Masamang paggamit ng social media. Naapektuhan na rin yung may mga profesyon. Kagaya nito, kasi nakikita niya, ay, yung isa naman, okay lang, may nakita nga ako, classmate ko, noon, nag-post ng ganito, okay lang naman. Yun sa'yo, nag-viral. Yun sa kaibigan mo, hindi. Malas mo.
Nag-viral yun sa'yo, napansin ng kataas-taasan, napansin ng DepEd, na i-report sa DepEd. Oh, may kaso ka ngayon, ma'am. May kaso kayo nung dalawa. Kayong dalawa nung nauna na maestro na humingi rin ng public apology. Tandaan nyo, sa lahat po ng larangan, digital na po ang karma ngayon. Tignan nyo nga si Christian Esguerra, ano nangyari sa channel niya. Oh. Bumaksak. Kasi bakit po? Sa kagagawan din niya, katarantaduhan din niya. Bumaksak. Ngayon, hihingi ng sorry. Oh. Diba? Diba, I am Batman? Hihingi siya ng sorry kasi bakit? Para sa kanya, mali daw yung ginawa niya. Alam mo na palang mali, teacher ka. Teacher ka, alam mo na eh. Alam mo na eh. Yan yung lagi natin sinasabi. Alam nyo po, ito sa hindi sa pagano, may kwento ko lang. May share ko lang para lang meron kayo ring knowledge. Alam nyo po ba, nung ako ay manager sa isang restaurant, malaking fine dining restaurant, OFW kasi ko kwento ko lang meron akong mga staff na kinuha from here sa Philippines. Mga bata, mga 26 anyos, 27. Okay, galing silang McDo, galing silang Jollibee, galing silang ganito. Tinuruan ko sila ng etiketa. Okay, yung etiketa ng isang fine dining waiter. Tinuruan ko sila, tinraining ko sila. Just because meron po akong karanasan at nag-start ako sa pinakang mababa. Waiter, barista, etc., etc. Hanggang sa nag-manager, huling 4 na taon na balik ko, manager ako. Ang in-applyan ko. So, naging manager ako sa mga tulid. May kinuha ako mga tao, tinuruan ko. Alam nyo, number 1, sinabi ko sa kanila. Sinabi ko sa kanila. Una, OFW kayo. Pangalawa, know your priorities. Pangatlo, nasa ibang lugar tayo. Nasa ibang bansa tayo. Nasa ibang batas tayo. Wala tayo sa batas ng Pilipinas. Batas ng Saudi to, sumunod tayo. Walang bibili ng alak. Walang magpo-post ng kabastusan. Walang kasi bakit? Magre-reflect yan lahat sa inyo. Know your priorities why you are here. As an OFW. Shoutout sa mga kapwa ko OFW. Alam nyo yung sinasabi ko. Alam nyo yung sinasabi ko. Know your priorities first. Kung may mangyayaring masama sa'yo at ikaw lang ang inaasahan ng pamilya mo, ng anak mo, ng asawa mo, ang future ng mga anak mo, para sa sinasabi mo magandang kinabukasan. Kasi some of OFWs, alam natin yan. Or sabihin na natin majority, lahat tayong mga OFW. Kaya nag-OFW tayo, may pagsapalaran tayo sa ibang bansa para mabigyan sila ng masarap na buhay. Tama, mali. Nagsasakripisyo tayo para ngayon kung gagawa tayo ng katarantaduhan na ikakapahamak natin na magre-reflect din sa atin, paano yung kinabukasan ng pamilya na iniwan natin? Diba? Kaya kayo mga ma'am, ikaw mismo ma'am, bago mo sana in-upload yun, nababarilin mo si Yussi Claire Castro. Dapat inisip mo muna. Hindi lang once, hindi lang twice, hindi lang thrice. Inisip mo na nakataya yung reputasyon mo bilang isang guro, yung profesyon na tinapos mo bilang isang guro. Nag-board exam ka. And all of a sudden, mawawala lang na parang bula dahil sa simpleng post. Imagine, gaano kasakit ito sa mga magulang mo, sa nanay at tatay mo na nagbenta pa ng kalabaw. Imagine, kung nagbenta man sila ng lupa para lang makatapos ka. Basic knowledge lang. Hindi na natin kailangan pahirapan. Hindi natin kailangan maging sobrang talino para malaman yung tama sa mali. Basic knowledge lang. I-appreciate natin kung ano yung ginawa ng magulang natin. Kung nasaan tayo ngayon. Pangalagaan natin yon.
Dahil alam natin kung anong hirap nila mapagtapos lang tayo ng pag-aaral. Mapuntahan lang natin yung profesyon, kagaya ni Esguera. Nagtapos siya. Pinagtapos siya ng magulang niya as journalist. Tapos magiging vlogger lang. Ibababa niya yung level niya. Di ba? Para lang makapag-criticize ng tao. Para lang makapag-criticize sa gobyerno. Samantalang nagpakahirap ang tatay at nanay niya, dugot pawis malamang. Ang binuhos ng nanay at tatay niya, makapagtapos lang siya, ma-achieve lang niya yung gusto ni Christian Esguera. And all of a sudden, ganyan. Biglang bumaba ang tingin sa kanya. Diba? Journalist ka. Oh, that's why in Saudi Arabia, they learn to make alcohol. Tuba, OFWs in Saudi. Yes po, oh. At yan, pinagbabawal ko talaga yan. Pag meron ako nakita niyan, Ma'am Dolly Babes, sa accommodation ng mga staff ko, ako na nagsasabi mismo. Kasi mahirap. Mahirap po sa totoo lang. Sa isang katarantaduhan ng kapwa mo Pilipino, damay lahat. Maraming mag-a-agree sa akin. Kasi once na tinolerate ko yung alcohol, yun, yung tuba, na ginagawa sa Saudi Arabia. Pag tinolerate ko yan, sabi ko nga, kung gusto nyong uminom, sa iba nyo gawin. Huwag dito sa accommodation. Kung meron kayong iniinuman, or doon sa kakilala nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, diba? Uminom kayo ron. Pero huwag dito sa accommodation. Wag na wag dito sa poder ko. Yun yung sinasabi ko. Kasi bakit? Pagka yan nahuli, magre-reflect yan sa kumpanya. And as a manager, hinayaan ko yun. Hinayaan ko yun. Diba? Kanino magre-reflect yung katarantaduhan ng staff ko? Sa akin. Diba? Wala na iba, sa akin lang. Kaya ikaw, madam, at sa mga ibang nasa dyan, profession, kami, yun sa amin, ito hindi eh. Real talk real talk. Etong vlogging industry na ginagalawan namin, malawak ito. Hindi lang pang-politika, pang-showbiz, pang-personal life, ha? Pang, pang mga education, makapagturo, makapag-educate ng ibang tao. Nagagamit ng platform na to, vlogging. Okay? So, depende sa'yo kung saan mo gagamitin. O, ako nga, tsaa, Ma'am Chaiker, tsaa tayo. Kaya ikaw, ma'am, kung nagsisisi ka ngayon, sorry to say, it's too late. Yung wag naman po sana. Oh. It's too late to apologize. But nag-viral na, nakarating na sa kataas-taasang hukom, which is ang DepEd. Sa DepEd ka na lang magpaliwanag. Ano? Nag-reply lang po ako sa yung kaibigan ko na si Len po. Kaya po, nanghihingi po ako ng paumahin po sa inyo po. Pag nabuto mo my heart po, sorry po talaga sa nagawa ko. At saka, yung wag naman po sanang ibabash yung mga anak ko kasi dami po kasi nagme-message sa akin, sa mga anak ko na nagbabash po sila. Sana po ay stop na natin po itong inaamin ko po na may kasalanan po ako. Sorry po talaga sa inyong lahat. At saka, manghingi po ako ng paumanhin sa inyo na sana po ay mapatawad niyo po ako at stop na natin to ang pambabash po, lalong-lalo na po sa mga kamag-anak ko, sa pamilya ko po na minimesis po nila na DDS shit, DDS supporter ka, putang ina mo, mga ganyan-ganyan po. Sana po ay matapos na po itong lahat-lahat po. Please po, makikiusap po sa inyo na... Hindi, ito kasi mga kababayan, si ma'am kasi, totoo yung sinabi. Totoo yung sinasabi ng mga nagko-comment sa pamilya niya at sa kanya. DDS po talaga siya. Nakita po, nagkalat ngayon sa mga Facebook, nagkalat po yung kanyang mga posts. Ini-screenshot, tapos pinopost ng mga kababayan natin. Hindi natin mapipigilan yan. Kasi ma'am, yung FB mo po, dahil nagre-reels ka,
dahil tumutuligsa ka sa gobyerno, nai-screenshot po. Nakapublic ka kasi. Kasi, ang nakalagay sa account mo, content creator. Opo, isa po siyang DDS teacher na content creator. So, ngayon, dahil sabi mo, gusto, ikaw nababaril kay Yusek Claire, o baka malamang sa malamang magkaharapan kayo ni Yusek. Diba? Malamang sa malamang magkatapatan sila ni Yusek. Maganda nga live telecast diba? Kasi babarilin daw niya diba? Yan ang mahirap sa mga DDS magmamayabang sa social media, mag-aangas kasi social media lang naman. In the end of the day, diba? Ano na? In the end of the day, hingi rin ng tawad. Diba? Kaya sana po, no, doon sa mga ibang guro na matitino. Marami, halos sa majority naman ng teacher matitino sa totoo lang. Bibilang lang, iilan lang naman yung mga teacher talaga na mga salbahe, na mga hindi nag-iisip ng tama, which is yung mga sumasayaw na malalaswa, nagtitis sa TikTok, kagaya nung pinakita ko sa inyo na mga ganun. Hindi kasi appropriate di ba? Imaginein mo teacher ng anak mo yun, nagsasayaw. Imaginein mo na lang, i-ano mo na lang, tapos makikita mo, yung teacher na nagtuturo sa anak mo gumaganon. Mga ganun. Di ba? Bumibelat-belat, tapos mga halik. Mga ganun. Di ba? Nagbubukas ng butones, di ba? Habang naka-uniform, di ba? Imaginein mo, ako sa totoo lang, pag may ganyan na, kunwari may nakita ko, kasi in-scout ko rin kasi yung teacher ng anak ko. Oo. Diba? Diba yung Batman? In-scout ko yung mga teacher, advisor. Mabuti naman wala. Kasi kung ako mismo, pupunta ako ng opisina Pupunta ako mismo ng opisina nila doon sa guidance. Mismo sasabihin ko yun. Sabihin ko mismo. Na ma'am, pwede ba? Nakakawalang po respeto po sa mga, pwede po ba mag-focus? Diba? Pwede ba mag-focus kayo sa estudyante nyo? Ito nga, may nag-message sa akin, napakahaba, solid. Magulat kayo rito, napakahaba ng komento niya. Napakahaba po, sa totoo lang. Ito po Napakahaba. Talaga may sama ng loob si ate, si nanay. Oo. May pinaghuhugutan Wait lang, hanapin ko lang. Ito pa nga, may nag-comment sa akin, ang daming agree sa akin ng mga magulang, sa totoo lang. Doon sa upload ko na to. Kasi in-upload ko to In-upload ko po yan, yung mga video ng mga TikTok na nagsasayaw ng mga teacher. Dahil sabi nila, busy daw sila, napakadami raw nilang ginagawa. Pero may time sila talaga mag-TikTok. Hindi ko magets yung logic doon. Hindi ko makuha talaga yung logic doon. Makakaasa. Ito. Asan na ba yun? Ito yun Asan na ba yun? Na-delete ata Alam nyo ba? Natabunan na ata. Hindi ko na makita Wait. Mahaba as in mahaba. Sabagay magtatagal din tayo kung
Hanapin pa natin yun. Natabunan na ata. Kasi nanghaba kasi nung ano niya, na komento niya. Nanay siya. May sama siya ng loob nung pandemic. Yun sama ng loob niya sa pandemic, doon niya sa comment section nilabas sa comment section ko nilabas. Ang sabi niya ron, natatandaan ko, meron katagang sinabi siya ron na talagang tumatak sa akin. Umiiyak yung anak niya dahil yung anak niya yung gumagawa na supposed to be kailangan ituro sa online. Kailangan ituro ng teacher. Pero ang dating daw, yung anak daw nila, yung mga estudyante nila, yung gumagawa ng itatopic, which is very wrong, di ba? Yung mga estudyante ang paggagawin ng topic, assignment topic nila, at yun ang tatalakayin. Mali nga naman. Di ba? Dapat yung teacher ang gagawa ng topic, hindi yung estudyante ang paggagawin mo ng itatopic nyo, di ba? Na magiging assignment nila na itatopic nyo. Di ba? Mali po yun. Ikaw ang gagawa ng topic para ibigay sa mga estudyante. Ito yung topic natin pag-aralan nyo. Hindi, ang nangyari raw noon sa anak niya, yung anak daw niya, yung mga estudyante daw, mga classmate nila, pinagsulat sila ng pagkahaba-haba, tapos yun din pala ang itatopic. Yung sinulat nila, pinaisa-isa sa kanila yun. Di ba? Mali nga naman. So, ang haba. So, grabe, kailangan talaga natin dito mga kababayan, especially po sa mga guro. At may mga profession, 'di ba? Sa lahat ng profession to, applicable itong sinasabi natin. Bago po sana tayo mag-upload, iba na po ang social media ngayon. Pag natsambahan ka ng viral ka talaga. Kami wala kaming problema kahit magmura-mura kami, murahin namin si Sara Duterte magdamag maghapon diyan sa social media. Walang problema sa amin. Diba? Kaya namin. Kumbaga, kaya namin panindigan kung ano yung kami mag-public apology diyan, magnanakaw yan. Diba? Dapat nga dyan, igapos bungangan yan eh. Diba? Yung mga ganun. Diba? Bakit tayo hingi ng tawad yan? Diba? So, kaya naman namin tinitira si Lustay. Kasi nga, diba? Ayaw humarap eh. Pinagpapaliwanag mo, ayaw humarap. Diba? O, tapos pagka nakastigo yung mga attorney niya, at nalaman natin na malaki pala yung ninakaw talaga niya, paano nila ninanakaw yung pera sa kaban ng bayan, nakakagalit lalo, di ba? Ngayon, ang tilapon nun sa kanya po, hindi sa atin. Di ba? Tayo ang nagtitilapon sa kanya nun. Kaya yung mga DDS dyan, bago-bago din pag may time, di ba? Tapos sasabihin na naman nila 2028, wala na. Sa 2028, wala na, talo na kayo, di ba? O sabihin nyo na lang kay Sara Duterte, galingan na lang kung paano kakausapin sila Madam Lenny. Di ba? Oo. Ano yun na lang kung paano kausapin si Madam Lenny. Baka sakali doon makalusot pa siya. Di ba? Pero siguro kung kausapin man siya ni Madam Lenny, ni Nanay Lenny, hindi. I think hindi siya makikipag Kasi kung hindi ba siya tatakbo at i-endorso niya si Sara Duterte, maniwala kayo ba? Maraming kakala sa pinklawan. For example lang kinonvince siya ni Sara Duterte na huwag ka nang tumakbo, suporta mo na lang ako. Bibigyan kita ng maraming proyekto dito sa baluarte mo, di ba? Ganun pangako ba? So, hindi natin alam kung uubra yun, di ba? For example lang for example, umubra nga. For example lang. Inendorso ni Madam Lenny ni Nanay Lenny si Sara. Maniniwala ako maraming kakalas bigla sa pinklawan. Naniniwala ako doon. Marami biglang aalis sa pinklawan. Marami magugulantang. At aalis bigla sa pinklawan. Okay, so lesson learned sa mga lesson learned sa mga teacher diyan, sa mga attorney, di ba? Especially sa mga sa mga kapulisan, basta sa lahat ng may mga profession. Kung okay naman yung post nyo, di ba? Pero kailangan pag-isipan mo ng 2 beses, 3 beses, or maraming beses pa para, di ba? Katunayan na alam mo yung ginagawa mo. At alam mo sa sarili mo na kailangan wala kang sisihing ibang tao. Di ba?
So, hanggang dito na lang muna mga kababayan. Maraming salamat po. At tayo, magdadalawang oras din pala tayo, no? Napasarap yung ating usapan. Pero maraming salamat po, mga kababayan. Eh, sino to nagpalipad? Yung diamond. Meron na pala nun, diamond. Oo, buy it. My brother is Batman. Ano daw? Banjoy. Ayan. Sir Addictus Rex. Salamat po. At sa lahat ng Cereza Force family natin, IR Mac. Jacketan nga natin. Wala pa jacket. Mamari Big Brazos. Ayan. Salamat po. Maraming salamat. Kaya nga, diba? Tama. IR Mac, no? So, ayun, hanggang dito na lang muna magkita-kita po tayo for another live streaming. Maya-maya lamang po. Makalipas ang ilang oras, no? Maraming salamat and God bless everyone. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live a life of